Nagmatigas at hindi nagustuhan ni Senate President Cheese Escudero ang naging pahayag ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos na nakasalalay ang kalayaan ng Senado sa pag-aproba ng pagpapadala ng supina laban sa mga opisyal ng ehekutibo. Anya, ayaw daw niyang inaakusan siya ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi at hindi daw nakabase doon. Gagawin daw niya kung ano ang tama at naaayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. Matatanda ang sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations noong Huwebes, April 3. Walang dumalong miyembro ng gabinete at 3 resource person lamang ang nagpakita. At dahil dito, hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Senator Amy Marcos na ipasupina ang mga opisyal ng gabinete ni President Bongbong Marcos. Ito ay bilang pagpapatuloy sa investigasyon ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala si Senator Amy Marcos na hindi sakop ng executive privilege at sub judice rules ang mga issue na tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaya isinama na niya sa listahan ng ipapasupina sina PNP CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, PNP Chief Romel Marbil at Brigadier General Jane Fajardo. Ayon kay Amy Marcos, mahalaga na makadalo ang mga opisyal upang mabigyang linaw ang mga bagong katanungan na lumitaw mula sa bagong impormasyong nakalap at natanggap nila. Umaasa naman siya na hindi ito magdudulot ng constitutional crisis ang pangyayaring ito. Sa ngayon, hindi pa masasabi ni Amy Marcos kung kailan ulit sisimulan at ikakasa ang susunod na pagdinig dahil wala pa silang mga resource speaker. Ating panuorin ang buong pahayag ni Cheese Escudero. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Iintayin ko muna yung legal, pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas, depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naaayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang miyembro. So wala pa rin, sir, recommendation yung legal? Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito, hindi ko pa nakikita. So kung sakali mag-request Senator Amy para doon sa panibago na subpoena, hindi niyo yun actionan hanggat walang Hanggang wala recommendation? pang rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso.
So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre, palagi may pag-asang mababaliktad yon. Pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yon. So isa sa mga konsiderasyon yun na aming titimbangin. So, sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito? Confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya nga yun ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay ng executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So, sir, the mere fact na may panibagong pinapasabina, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung recommendation? Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yun ang mas importante sa akin. Sabi kanina, sir, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto doon ng mga taga-executives doon sa... Yan ang eksaktong sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon. Lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na? Wala pa. Pero may idea na po kayo kung Kasi ilan yung napanood ko official? kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Wag naman ganun. Akala ko nga papadala na agad eh. Wala pa naman. Hindi pa yata niya nasa-signan din eh. Sir, sorry, isang question ako. Nasa building na ba tayo ngayon o wala pa? Pwede naman, sir. Sige, kayo po muna. Wag na. Yes, ma'am. Sir, sabi lang po kasi ni Rep. Robes, gusto niyang sumulat sa... Robes. Sa Presidente na i-certify as urgent daw po yung anti-road rage bill given yung mga recent incidents. And susulat din daw po siya dito kung merong counterpart. Meron po bang counterpart bill dito? And would Hindi you ko- support certifying it as urgent? Hindi ko alam kung may counterpart dito at hindi ko alam kung anong laman ng anti-road rage bill. At kung anong pinagkaiba nito sa murder in relation to the penalties that may be imposed. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? Sir, last na lang po, Sir, New Yes, ma'am. Senate Building. Pinirmahan ko na yung DAED, Detailed Architecture and Engineering Design, nung isang araw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon, wag niyo akong tanungin kung bakit, na nagkaroon ng DAED ang building na ito, na dapat sana ay meron na bago pa man simulan ang building, construction ng anumang building. But finally, meron na para tong roadmap, ika nga, hindi lamang plano, pero detailed nga yung unang D. Detalyadong plano na ito ng building. At ngayon na namin, sa pamamagitan ng pagbibid ng mga amounts na kailangan gawin, trabahong kailangan gampanan, kung ano magiging suma total nito sa mga susunod na linggo. Dahil nga, meron ng kompletong plano hanggang sa matapos yung building na pinirmahan ko, pinirmahan ng DPWH, pinirmahan ng contractor doon sa mga may pending pang trabaho at pinirmahan ng mga consultant at eksperto na kinuha ng Senado. So next week, hopefully, kung gusto niyo sumama, magsa-ceremonial signing din kami noon kasama ng mga stakeholders upang sa gayon ay maisa formal ito. At para makita nyo na rin siguro kung nasa ang stage na nga ba ito para maniwala kayo pag sinabi kong hindi pa kaya sa kasalukuyang taon. Sir, na-mention nyo kanina na doesn't mean na kung hindi nasunod yung kagustuhan ng isang member, parang hindi na yung kalayaan ng Senate. Are you hoping ba na kung may away man between Senator Amy at saka ang Presidente, wag nang madamay pa yung Senate?
Well, wala ako nakikitang away sa pagitan nila. Ang nakikita ko ay hindi pagkakasundo kaugnay sa isang issue o bagay. May kinalaman man yun sa politika o sa kanika nilang trabaho bilang Pangulo at bilang miyembro ng Senado. Hindi sa ayaw kong madamay ang institusyon. Pero bilang tagapangulo ng Senado, gagawin ko ang aking trabaho at gagampanan ko ng naaayon sa batas at naaayon sa tingin kong kinakailangan ng ating bansa at ng institusyong ito. Hindi depende sa kagustuhan lamang nagkataon ng isa o dalawang hearing o isa o dalawang miyembro ng Senado. Pero I will reach out to them in order to explain the legal situation with respect to the invocation of executive privilege na hindi ito simpleng pagdadahilan lamang. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko tinatanggap din yung sub judice argument ni Executive Secretary Bersamin. Maliwanag ang mga desisyon ng Korte Suprema niyan. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit, yung invocation ng executive privilege, yan ay naaayon sa batas. Mag-reach out, it means kakausapin mo sila, sir, sina Senator Amy. Kakausapin ko sila matapos ito siguro, matapos kong matanggap yung kanilang request. Hindi para pigilan o sabihan sila kaugnay sa dapat o hindi nila dapat gawin. Pero para marahil ipaliwanag yung sitwasyon at direksyong tinatahak ko bilang tagapangulo ng Senado at mga rason kung bakit ko gagawin o di gagawin ang isang partikular na bagay. I think I owe that much to them. Sir, another question po. Sir, tungkol po sa impeachment at For saka you, sa there. ICC. Yes, ma'am. Hi, sir. Could emerging details from the ICC proceedings be used as factual basis in an impeachment complaint against BP Sara? I don't think so. Because crimes against humanity is not one of the 7 charges filed against the Vice President. That has already been received by the Senate and that cannot be changed anymore at this time. At least not until we approve the rules and or not until we send summons. Nagmamadali ang House, di ba? Nagpadala na raw yung summons, di ba? Yun ang gusto nila last week. So sa palagay ko, wala na silang balak na baguhin pa ito. At hindi kasama ang crimes against humanity sa impeachment complaint laban sa ating Vice President. Sir, another question po. Yes, ma'am. If the ICC asks for the bank accounts of the Duterte in connection with the legal aid, is the government allowed to release it without violating the Philippine Bank Secrecy Law? I cannot answer that question really because I'm not familiar with it. Sa ilalim ng batas, exemption sa bank secrecy law ang corruption case. Pero hindi ko alam kung saklaw ng definisyon ng corruption case ang isang ICC case. At saka sa international humanitarian, sa IHL prohibition, parang hindi ata kasama sa aligasyon laban kay dating Pangulong Duterte ang corruption. So hindi ko alam kung anong maaaring posibleng rason para kunin at hilingin yun maliban sa aspeto ng civil liability. Pero darating lamang yun kapag sa'y napatunayang nagkasala na. Sir, follow-up lang dun sa tanong Yes, ma'am. ni ma'am. If I'm not mistaken, kasama sa articles yung high crimes for conspiracy to commit murder in relation to VP Sara's alleged involvement in the DDS. So, Which charge? sa articles of impeachment, sir, Which one yan? I think 5 or something like that. Nasa baba po, Alam high ko crimes in-allege for... nila yung other high crimes. I believe kasama po na yung alleged involvement daw sa DDS. Really? Kasi hindi ko pa nga nababasa eh. Nasa So- rules pa lang kami kasi. So, Actually, sir, nabasa ko na, hindi pa lang ganun kalalim pa. I don't know. Again, this case is totally different from that one. This is a case against the former president that's pending with ICC. So I don't see any reason how or why any evidence presented there would be relevant as against the vice president unless she herself would be one of the respondents in that case. Okay, sir, regarding the letter of Executive Secretary Lucas Bersamin,
What can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet members na umattend ulit sa second hearing regarding the arrest of former President Duterte? Nung nakaraan tayo nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng sulat. Dinala ko na yung 3 sulat na hawak ko. Yung unang sulat, bago yung hearing na una ni Senator Amy. Yung pangalawang sulat na addressed sa akin at kay Senator Amy. At yung pangatlong sulat na addressed lamang sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may kinalaman sa executive o saklaw na executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung nakaraang Lunes, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend ng hearing. Ito, yung sulat na yon, bagaman nung panahong yon, napirmahan ko na yung sabina doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga sabinang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko na alala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Hindi ako Selly. matatanda to. Yung Ermita case at yung Neri case kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng subpoena sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Sir, about yung sub judice rule na isa sa mga binanggit ni ES. Hindi aplikable yon sa aking paniniwala at nakita ko rin yon sa sagot ni Senator Amy. Ang pagkakaroon ng kaso ay hindi rason o dahilan ayon mismo sa Korte Suprema na hindi dumalo o hindi sumagot sa mga katanungan ang sino mang iniimbitahan ng Kongreso kaugnay sa inquiry in aid of legislation. So sir, yung subpoena, pinapaaral nyo pa? Wala pang decision yung legal? Wala pa. Hindi ko pa natatanggap. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bumalik ako dito ngayon. Dahil baka meron na at handa na sila at nang ma-actionan ko ang kanilang rekomendasyon. Pero sir, nung natanggap nyo yung letter ni ES, wala kang naging effort para i-discourage na Senator Amy na ituloy pa yung investigation? Wala. Sa katunayan, nagkausap lamang kami, palitan lamang kami ng text kahapon. Kaugnay dito, kaya nga dapat matapos tayo bago mag 10 o'clock. Kasi sabi niya, dapat matapos tayo. Pero sir, nag-reply ka pa doon sa letter ni ES? Hindi na? Hindi na. In-acknowledge lamang namin yung receipt ng letter niya. And then si Senator Amy, may sulat siya kay ES Bersamin hoping na i-reconsider yung decision na wag payagan yung mga cabinet members na invited. Kasi ang sabi niya, may mga new pieces of information na gusto niyang masagot. So ito ba'y sayang na pagkakataon para masagot yun ng mga cabinet officials? Palaging sayang na pagkakataon yun. Pero yung mga tanong naman na pwedeng maipukol ngayon sa hearing kung talagang hindi sila dadalo, ay pwede pa rin naman sagutin ng mga cabinet members kung ito hindi lalabag sa executive privilege. Dito man sa pagdinig o sa ibang pagkakataon o sa iba't ibang interview na maaari nilang gawin. Hindi ibig sabihin may tinatago, sir. Para sa akin, hindi rason yun para sabing may tinatago dahil sinagot naman lahat ng tanong nung nagdaang hearing. Ngayon kung may mga panibagong tanong, magandang maipukol yon sa pamamagitan ng hearing na ito, hindi man sa pamamagitan ninyo, ng aming mga kasamaan sa media, kung sila'y sasagot sa mga katanungan yon. May nilabas na initial finding si Senator Amy Marcos para sa Malacanang, comprehensive na yon. Do you think hindi, pero sabi ni Senator Amy, yung one hearing is not enough? Hindi para sa akin na sabihin sapat yon o hindi sapat yon, pero klarong preliminary lamang yon. Ni hindi pa yan pinagbobotohan ng mga miyembro ng komite, ni hindi pa yan pinagbobotohan sa plenaryo para sabihin yan nga ang findings ng Senado kaugnay sa bagay na ito.
Mhm. Sir, sabi niyo yun, sana itong hearing ni Senator Amy, wag makadagdag doon sa divisiveness o pagkakawatak-watak. Doon sa nangyari, sir, anong tingin niyo? Na-address ba yun o nakadagdag lang? Sa unang hearing, sa pananaw ko, hindi naman nakadagdag dahil ayon mismo kay Senator Bongo, ang pinakamalapit na siguro na kaibigan, dating katrabaho ni dating Pangulong Duterte, kumpara sa ibang mga senador ngayon. Siya na mismo nagsabi na, ano ba yung ginamit niyang salita? Too late the hero ba? O move on na? O parang in not so many words. So, tingin ko, papunta naman na tayo doon. Ang pagtanggap habang dinidinig ang iba't ibang kaso kaugnay nito. At gayon din, habang dinidinig ng ICC ang iba't ibang petisyong iyahain ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So yung hearing today, sa tingin niyo, may mangyayari pa kung wala naman ni isa sa cabinet members yung gagawin? Ayokong pangunahan dahil may mga eksperto din yata inimbita si Senator Amy. May ilang resource persons din siya na alam ko'y dadalo. So maaaring magamit yung oras ng komite doon sa mga resource persons na yun. Pero si BP Sara mukhang naka-move on na. Pasalamatan pa nga niya ang Pangulong Duterte. Si PBBM for allowing her and their father na to mend their relationship. Yung the father-daughter. Well, naniniwala ko na lahat ng bagay sa mundong nangyayari ay may dahilan at may kaparaanan. Lahat ito'y naaayon sa kaloob ng Diyos at may rason at dahilan ito. Kung sa tingin man natin ay hindi ito nakabubuti, darating yung panahon, tulad marahil ngayon, na magbibigay ito ng kabutihan sa buhay ng isa o ng ilan. Any related question before the other topic na? Okay. Si Emma. Ang request for subpoena, para kanino? Ay, sorry. Para kanino po yung request for subpoena? A general of the armed forces, I think you can get it from the committee later, and the prosecutor general. Ito po yung I think ng Air Force, general ng Air Force. At yung prosecutor general, si Padulan. So, sir, mag-attend ka ba ng hearing? Hindi ako nakadamit para sa hearing. Wala nga medyas. Okay, other issue na tayo. Sir, would you like to comment dun sa naging statement ng isang dating COMELEC official and dating one of the framers of the 1987 Constitution? Sabi niya, shallow reasoning for SP Cheese to hold off the impeachment trial of Vice President Duterte just because Congress is on recess and the Senate needs more time to prepare the rules. Siya na yung deep. Kung ikaw shallow, siya yung deep. Siya na yung deep eh. To answer it seriously, sorry. Wala akong sinabing kailangan namin ng panahon maghanda. Ang sinabi ko, kailangan namin gagamitin namin itong panahon para mas maghanda pa. Kinakailangan for the nth time, sana hindi sabihin shallow pa din to. Kailangan may session po, Chairman Monsod, ang Senado at Kongreso bago kami makapag-hearing at bago kami makapagsimula ng impeachment complaint, ng impeachment hearings. Hindi po namin kayang gawin yan ng naka-recess. Kung ang intention nyo po, ayan talaga, sana sinulat nyo po yan sa konstitusyon. Pati yung paggamit ng salitang forthwith, sana ginamit nyo na immediately. Hindi nyo naman po nagawa at ginawa yon. Hindi po para sa amin na bigyang interpretasyon ng isang bagay ayon lamang sa inyong pananaw ngayon na tila naman yata kayo pumapabor sa impeachment laban kay VP Sara. Tulad ng sinabi ko noon, hindi ako at hindi ko papakinggan at hindi ako makikinig sa sinumang pabor o kontra dito sa impeachment, sinumang pabor o kontra kay VP Sara. Titingnan namin ito dispassionately, fairly, and with justice in our minds and with fairness in our minds. Nang walang kinikilingan, sino man ang magkakataong papaboran ng aming desisyon o tatamaan ng aming desisyon at pasya. Sir, sabi pa niya, there are already rules. You have to edit or add or subtract a few, but they could have started earlier. Hindi pa rin namin ito pwedeng gawin habang kami naka-recess. Alam niya yon bilang abogado, alam niya yon bilang isa sa mga nagsulat ng saligang batas. Hindi kami pwedeng gumalaw habang naka-recess ang Kongreso. At para pilitin niya o ninuman na gawin namin yan, na klarong paglabag sa batas, baka mamaya, talagang hindi naman talaga sa pabor sa impeachment, gusto niyang isabotahe
ang impeachment sa pagpilit sa amin gawin ng isang bagay na klarong illegal dahil lamang sa kagustuhan nila na magmadali sa kasong ito. Para may concern din siya sa maaaring magresulta ng midterm elections, yung magiging composition na ng Senate. Anong concern na naman niya doon? Tao ang bumoto ron. May isang boto siya, pwede niyang igawad yun sa 12 senador. At hindi para sa kanyang diktahan, yung mas nakararaming botante, kung sino yung pipiliin nila dahil sa demokrasya, hindi yung nakapag-aral, hindi yung mas matanda, hindi yung framer ng konstitusyon ang nasusunod. Ang nasusunod sa isang demokrasya, yung boto ng mas nakararami nating mga kababayan. Sang-ayon man kayo doon o hindi? Sabi ni Senate Secretary Bantog, final drafting ng rules. Proposed amendments, because these have to be approved by plenary. Nisubmit na ba, sir, sa inyo this week? This week daw or next week? Hindi ko pa nakikita. Wala pa sa incoming ko. So, sir, after nung final draft, ibibigay daw sa inyo for approval? Bibigyan namin, i-review ko lang, tapos bibigyan namin ng kopya lahat ng miyembro ng Senado para mapag-aralan nila habang recess, para pag nag-resume kami ng June 2, medyo may ideya na sila kaugnay ng boto at posisyon nila sa mga panukalang pagbabagong yon, o kung sakasakali, kung meron din silang sariling mga panukalang pagbabago sa rules na kailangan pagpasyahan at pagbotohan ng plenaryo ng Senado in open session. Sir, dun sa other issue na tayo, sa parang statement ni AFP Chief of Staff Browner na dapat na mag-prepare ang ating mga military dun sa possible invasion ng China sa Taiwan. Do you think Iklaro natin, napakinggan ko rin yung kanyang statement, iklaro natin yung kanyang sinabi. Hindi niya sinabing dapat maghanda tayong makilahok sa gerang yon. Ang sinabi niya ay dapat maghanda tayo dahil merong mahigit 250,000 Pilipino sa Taiwan na maaaring kailangan nating ilikas kung mangyayari yon. Yon ang papel ng sandatahang lakas na binanggit niya. Doon sa parte ng speech niyang nakita ko, wala naman ako na uninagan na sinasabi niyang dapat maghanda tayo na makilahok sa gerang yon kung mangyayari man ang paglusob sa Taiwan ng bansang China. so dapat iklaro, sir, baka mag-cause ng unnecessary fear? Para sa akin, klaro naman siya eh. Yun yung napanood ko eh. Unless may iba pa siyang speech maliban sa napanood ko. Mhm. Pero sir, ang mas dapat na preparation ng government, yung tiyakin yung safety and welfare ng mga napakarami nating kababayan sa Taiwan. Tama po yun. Kung sakasakaling mangyayari yan, dapat may contingency plan sa tayo kung paano sila ilikas o evacuate tulad na lamang ng nangyari. Kung maalala nyo, nung sumiklaban digmaan o civil war sa bansang Syria, kinailangan natin mag-adapt ng iba't ibang contingency measures para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho doon at kung paano sila mailikas mula sa mga delikadong lugar at maibalik sila sa Pilipinas doon sa mga gustong bumalik at ma-relocate sa iba't ibang parte ng Middle East yung mga kababayan natin mula sa mga lugar na may kaguluhan sa bansang Syria. So- Yan ay trabahong dapat gampanan ng DMW at gayon din ng DFA. At dahil malapit lamang naman ng Taiwan sa Pilipinas, marahil ng Coast Guard at ng Armed Forces dahil may kakayahan tayo na talagang sunduin sila. Kung may window na makikita na hindi tayo mahihila sa anumang kaguluhan na pwede o posibleng mangyari sa lugar na yun. So sir, dapat ba maging maingat sa mga binibitawang statement dahil baka tayo parang ang dating nakikialam or... Sa akin, maingat naman yung pagkakasabi ni General Bronner. Kaya lang, porkit naka-uniforme siguro nagsasalita, porkit sinasabi maghanda kayo, ang automatic o agad na iniisip ng marami sa ating mga kababayan ay gera na. Subalit, klaro, sa aking pananaw, yung kanyang mga binitiwang salita. At naging maingat naman siya sa kanyang binitiwang salita. Kaugnay ng kanilang mandato sa kaligtasan at paglikas ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa Taiwan. Mhm. And then, related dun, sir, inapprove kasi na US yung bibenta sa atin na about $5.58 billion na F-16 fighter jets. Pero yon nagbanta ho yung China sa paring maging effect sa regional peace. May basehan ba yung threat na yun ng China? Wala. May kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin, paigtingin at tiyakin ang kanilang seguridad at pagdepensa sa sarili. Tayo'y may karapatan din tulad ng ibang bansa, kaugnay niyan. At ang pagkakaroon natin ng ganitong uri ng mga armas ay hindi naman para lumusob o matake, kung hindi para depensa ng ating bansa. Klaro at maliwanag yan. Bakit? Nung bumibili ba't gumagawa ng armas sa iba't ibang bansa, sa Asia man, sa Europa o sa Amerika,
Nagreklamo ba tayo? Tinuring natin karapatan din nila yon. At hindi natin inisip na ito'y pwedeng gamitin laban sa atin. Ganon din sana ang iniisip ng bansang China. Ito'y para sa depensa ng Pilipinas at hindi para umopensa laban sa sinumang bansa. Pero kasabay nito, hindi ko nakita sa mga pahayagan ngayong umaga, pinatawan din ng Amerika ni Pangulong Trump ng 17% tariff ang Pilipinas. Ang export ng Pilipinas sa bansang Amerika ay humigit kumulang 14 na bilyong dolyar. Isa sa 6 na ine-export natin ay nagpupunta sa Amerika. $1 out of $6 of our exports goes to the United States. So, may epekto ito, tiyak ko, sa ating bansa. In fact, ang Amerika, ang isa sa mga bansang meron tayong trade surplus. Mas malaki ang ine-export natin sa Amerika kaysa ini-import natin mula sa Amerika. Ang trade balance ay tinatayang nasa mahigit 4 na bilyong dolyar kada taon noong 2024. Ngayong taong ito, $1 billion ang halaga ng exports ng Pilipinas ngayong January lamang. Pinakamalaki kumpara sa mga ibang bansa. Kasama na ang Japan, China, at Korea. So, may epekto ito. At inaasahan ko ng ating economic managers ay nakahanda na sa ganitong posibilidad dahil makailang buwan naman na mula nung nanalo si Pangulong Trump. Panay na ang sabi niyang papatawan niya ng tarif ang iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman siguro tayo immune din dito. At inaasahan ko na may karampatang aksyon na gagawin ang ating economic managers na pwedeng irekomenda sa ating Pangulo kaugnay sa bagay na ito. Sa ilalim ng ating saligang batas at batas, kapag ka nakareses ang Kongreso, pwedeng amyendahan ng Pangulo ang ating Tariff and Customs Code. Hindi lamang niya pwedeng gawin yan kapag ka may sesyon ng Kongreso kung saan batas ang kailangan. Subalit kung nakareses ang Kongreso tulad ngayon, pwede yang gawin by mere executive fiat ng Pangulo. Kaya ang aking hiling siguro at panawagan sa ating economic managers, anumang planong paghahanda nila kaugnay nito, sana i-set in place na nila upang hindi gaanong maapektuhan yung ating mga export at import ng goods patungo at palabas ng Amerika. So dun sa naging decision na yun, sir, ng US President Trump, dapat amyandahan, sir, yung tariff and customs code natin? Kung yan ang balak gawin ng economic managers, ang ginawa ng mga ibang bansa nung pinatawan sila ng Amerika, pinatawan din nila ang Amerika. Gumante. Yun ang masama sa pagkakaroon ng tarif o pagpataw ng tarif. Nakikita na natin yan. Nagagantihan. So, tumataas tuloy yung cost of goods worldwide. Ang tanong ko, yan din ba ang gagawin ng ating bansa? At kung magpapasya silang gawin yan, sinasabi ko lamang, may kapangyarihan ng Pangulong gawin yan dahil recess ang Kongreso. Hindi kinakailangan ang batas na ipasa ng Kongreso para amyendahan ang ating Tariff and Customs Code. Dalawa lamang naman ang posibleng ayon sa mga eksperto. Dalawa lamang naman ang pwedeng gawin. Una, bawian mo ng tarif. Pangalawa, i-devalue mo ang iyong currency para hindi magkaroon ng ganong kalaking epekto yan dito sa bansa. Hindi ko alam kung anong strategiya ang gagawin ng ating economic managers. Sir, hindi ba option maghanap na ibang bansa na doon pwede tayo kung ano yung mga products? Ang problema, hindi ganun kadali maghanap ng ibang bansa. Pangalawa, karamihan ng mga goods na yan ay on the way na. Kung pinataw yan at immediately effective yung mga tariff tulad ng ginawa niya halimbawa sa Canada at sa Mexico, even if it is in transit, pagdating doon, yun ay tatamaan nun. Yun ay matatamaan nun. At para maghanap ng ibang merkado, yung mga produkto nating ina-export sa Amerika, aabutin din tayo ng ilang buwan marahil o taon dahil may mga requirements yan, lalo na malamang ang ating mga export na agriculture products. May mga mahabang proseso ng phytosanitary approvals na kailangan itong pagdaanan sa counterpart ng ating FDA at the Department of Agriculture sa mga bansang dadala natin ang ating exports. Ano yung mga possible implication? Economic slowdown, sir? Yan ang tinataya ng ibang mga eksperto. Pero sa kabilang banda, unique din naman ang Pilipinas. Dahil ang ating number 1 export, kung matatawag natin yan, ay services at hindi naman goods.
Hindi naman ganun kadami ang manufacturing sa ating bansa. Ang pinakamalaki nating export marahil ay nasa agricultural sector. Dahil hindi pa naman ganun kataas ang ating manufacturing. So yung tama sa atin, hindi kasing tindi siguro kumpara sa ibang bansa tulad ng Japan, ng Korea, ng Vietnam sa ngayon. Dahil na nga, hindi naman tayo ganun kalaki pagdating sa manufacturing at export ng manufactured goods. Sir, isa ba sa posibleng mangyari kung talagang kinakailangang i-amend yung Tariff and Customs Code ay magkaroon ng special session? Gaya ng sinabi ko, habang nakareses ang Kongreso, pwedeng amyendahan niya ng Pangulo. Kadalasan, dahil matagal magpasa ng batas, halos lahat yata ng amendments sa Tariff and Customs Code nitong nagdaang 10 taon ay ginawa lamang by mere executive fiat. Tina-timing lamang kapag ka-recess ang Kongreso. Mas mabilis pa yon kesa magpanukala ng batas sa Kongreso. Okay, about politics, nakita namin, sir, ay, meron ka ning pa-follow up. Planong pagbili ng mga fighter jets. Sabi niyo, karapatan naman natin, but yun ba ang dapat na priority given the economic situation and other concerns? Hindi naman yan gagawin ng isang bagsakan lamang. 5.5 billion times 55, magkano ba exchange rate ngayon? Ilang billion yun? Magkano na yan? Mga 300 billion? Maganon, almost. Wala naman tayong budget na 300 billion para bilhin yan agad-agad. Kung gagawin man yan, ay staggered yan at hindi pa naman din maliwanag yung terms of payment. Authorization lamang ito to sell. Hindi pa sinasabi kung sa gano'ng katagal na panahon, ilan ang delivery, ilan ang payment scheme. So baka naman hindi ganun kabigat. Bagaman ang total, pag minultiply mo ang 5.5 times 57 ay malaki, hindi naman isang bagsakan yan. Pero sa palagay ko, makakadagdag ito sa ating deterrence dito sa West Philippine Sea na may issue sa ngayon. So tama yung timing, sir, considering yung mga security issues. Dahil aabutin naman ng mga 4 o 5 taon pa yan bago ma-deliver. Hindi naman off the shelf yung mga F-16. Malamang sa malamang ay gagawin pa yan, maliban na lamang kung segunda mano ang ibebenta sa atin. Pag bibili natin, sir, baka F-17, F-18 na. Actually, may palabas na. 2 weeks ago, naglabas na ng panibagong 6th o 7th generation fighter ng Amerika. Kung napanood nyo sa social media, ang tawag nga nila ay hindi na 17. Ang tawag nila ay F-43 ba? O 45? F-47. Kasi yung F-35, yun na yung stealth eh. So, 16, 17, 18, F-35, ngayon F-47. Hindi ko alam kung bakit tumatalo ng numero. So by the time na may pera na tayong pambili, luma na. Modernong aircraft pa rin naman yun. At hindi naman natin kailangan yung ganong kamahal na aircraft, ang ganong kamodernong aircraft. So kasi ang sinasabi, dapat ang priority natin instead of purchasing military equipment or mga ganyang aeroplano ay agriculture, education. Governance is about allocating scarce resources. That is the job of government. Palagi namang kulang eh. Dapat lang patama-tamayan yung gastos para lahat ng prioridad ay natutugunan, hindi lamang iisa. Okay, sir, on politics, nakita namin, nag-meet kayo ni former VP Leni Robredo, nagpunta sa bahay ninyo. Ano po yung mga napag-usapan ninyo? Usually naman kasi nagbe-benchmarking si Vice President Leni sa Sorsogon. Bago siya pumasok ng pagiging mayor ng Naga City. Sa katunayan, 2 o 3 beses na yata siya nakabisita. Kaugnay ng pagtingin, pag-aaral ng best practices ng Sorsogon. Pagkakataon na rin yun para magkaroon kami ng palitan ng pananaw kaugnay sa politika. Kasama naming nag-agahan at tanghalian ang gobernador ng Sorsogon at 2 kinatawan ng lalawigan ng Sorsogon. At naging malusog yung palitan namin ng pananaw. At binigay ko yung aking suporta sa kanya, bagaman hindi ako rehistrado at bumoboto sa Naga City sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Naga. Wala siyang request na i-endorse nyo o supportahan ng mga senatorial candidates na kakampi niya? Wala. Walang napag-usapan about 2028 presidential election? Wala rin. Wala. Hindi.
pinag-usapan namin yung pag-mayor dyan ng Naga. Tapos nagchismisan kami kung gaano kakaiba ang local politics sa national politics. Na binabalikan na naman niya ngayon bilang mayor. In-endorse nyo si senatorial candidate Bam Aquino. How about Kiko Pangilinan daw, sir? Actually, suportado ko naman ang kandidatura ng lahat ng nakasama ko rito. And what I said was I look forward to working with them in the Senate. Bumisita si Senator Kiko sa Sorsogon. Siyempre, tinanggap pa namin bilang kaibigan at bilang dating kasamaan sa Senado, binisita rin ako dito ni Senator Bam. Bilang dating senador din naman, kaibigan at katrabaho. And I look forward to working with them. At sa survey, lumalabas naman na tila gumaganda yung chance nila at ang trajectory nila ipakyat. Depende na lamang sa magiging huling boto ng ating mga kababayan. Dahil kung susuriin nyo yung survey, halos tied lahat From 4 to 14. Ang diferensya ng nila ay margin of error. So magkakadiferensyahan to ng maliliit lang. 50, 100, 200,000 lamang. So marami pang panahon para mamili at makapagpasya ang ating mga kababayan kung sakasakali. Sir, kung i-consider yung survey, sino yung hindi na dapat mag-worry? Yung nasa 1, 2, 3? O Yung four- huling survey na nakita ko, ang 1 and 2 ay sobrang layo sa 3 to 14. Ano ibig sabihin nun, sir? So, sabi ko nga, roughly 4 to 13, 4 to 14 ay halos statistical tie. So, dati, usually, ang tied ay 8 to 12, 8 to 14, 9 to 14, 10 to 14. Ngayon, dikit-dikit ang halos 4 to 14. Depende sa survey na tinitingnan ninyo. At ang tila ligtas lamang ay, at wala ng duda, ay yung unang dalawa o unang tatlo. So you're referring to Senator Bongo? Depends on the survey you're looking at. But most of the surveys show Senators Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, former Senate President Tito Soto to be leading the pack since the beginning naman ng senatorial campaign. Anyway, so sir, yung pagkalas ni Senator Amy Marcos doon sa alyansa. Sinabi ko na yan, ayoko mamagitan sa magkapatid na tila hindi nagkakaunawaan ngayon dahil sa dulo baka magbati na sila, kaaway na nila akong dalawa. Hayaan nating resolbahan nila yan sa pagitan nila. I think they're in a better position given their long-standing relation by blood to resolve this either before or after the elections. Pero bilang veteran politician, yung bang hindi ka member ng admin candidates, malaking kawalan yan, sir? Hindi ka member ng admin candidate. Kasi wala siya sa alyansa, administration. Depende. Dahil sa tagal ni Senator Amy sa politika, dating congressman, dating governor, dating senador ngayon, marami naman na siyang kaibigan at supporters na bahagi ng alyansa sa lokal na level, galing sa iba't ibang partido na hindi mo pwedeng tawaran din at ikaila. Okay, Nympha. Clarify ko lang, balikan ko lang po yung sa hearing tungkol sa Yes. pag-arrest kay sa former president. Dun sa pag-invoke nila ng executive privilege, dahil in-invoke yun, hindi sila may issuehan ng subpoena ang mga cabinet members or any officers from the executive department? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang valid na invocation ng executive privilege, and I'm citing the Ermita and the Neri cases, hindi maglalay, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado. Dahil nga karapatan daw ng executive yon. Ngayon, isa sa mga options ng Senado kung sakasakali ay iakyat itong muli. Dahil yung Ermita case, inakyat yan ng Kongreso, kung hindi ako nagkakamali. Yung Neri case, inakyat yan ng Senado. Pero imbis na baliktarin ng Korte Suprema, pinalakas pa yung pagkatig sa executive privilege ng Pangulo. So isa yan sa tinitingnan din marahil ng aming legal, kung ito ba iaakyat o imumungkahi na iakyat. O baka mabigyan lang ng panibagong pagkakataon na naman ng Korte na mas palakasin pa yung prinsipyo ng executive privilege
na naging basehan ng kanilang dalawang nauna ng desisyon. So pwedeng iakyat pala sa Supreme Court, sir? Pwede, pero sinubukan na nga twice eh. In fact, the second time, ayoko na. Iakyat. Nasa Senado na ako noon eh. Lalo lang dumiin tuloy. Lalo lang tuloy na liwanag. Yung Yung executive privilege na pwedeng gamitin ng sino mang Pangulo laban sa Kongreso, Senado man o Kamara. Pero sir, di ba may pagkakataong nababago naman ng Supreme Court ang sarili nilang decision? Kaya nga isa yun sa mga rekomendasyon na iniintay ko mula sa legal na ikukonsulta ko kay Senator Amy kung yan nga ba'y option na gusto niyang iporsige. Pero tulad ng sinabi ko, ayokong maglikha ng isang constitutional crisis sa pamamagitan ng pag-issue ng subpoena kung may invocation ng executive privilege. Our resort should be with the courts. Sorry, pwede pong pa-clarify bakit kinailangan yung ipaaral yung request for subpoena for the... Kasi ayokong mag-abogado sa sarili ko. Di ba, pag doktor ka, ayaw mo mag-doktor sa sarili mo. Bagaman abogado ko, ayokong mag-abogado sa sarili ko. Maganda nang i-refer sa legal ng Senado para magbigay sila ng karampatang rekomendasyon bago ko imungkahi kay Senator Amy at sa ibang miyembro ng Senado. Sir, supposedly covered sila nung pag-invocation ng executive privilege. Kasi nga, sabi ng Korte, kapag valid ang invocation ng executive privilege, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado, kabilang na ang subpoena. But as Senate President, sir, ang ipaglalaban nyo, yung kapangyarihan ng Senate to conduct inquiry in aid of legislation. Oo, but within the bounds of the law din. Yan ang batas natin sa ngayon. Sang-ayon man ako, hindi. Klarong hindi ako sang-ayon sa ganitong binabang desisyon ng Korte Suprema sa Neri at saka sa Ermita. Subalit, sang-ayon man ako, hindi. Yan ang batas na umiirol sa ngayon unless baliktarin yan ng Korte Suprema. Okay? Sir, SP, good morning po. Sir, may nagpetition sa Supreme Court na mga grupo, yung Isang Bayan, na sinasabi nila dapat mag-enact ng law ng kontra sa political dynasty ang Kongreso at saka ang Senado. Ano po ang reaksyon nyo doon? Napagdesisyon na yan ng Korte Suprema. Para akong spokesperson ng Supreme Court. Sa kasong Belgica, sa kasong Penson, nagsabi ang Korte Suprema, hindi pwedeng pilitin sa pamamagitan ng mandamos ang Kongreso na magpasa ng batas. Political question ang legislative process, ayon sa Korte Suprema. Dagdag pa dito, sa Penson case, sinabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng gamitin ng mandamos laban sa Kongreso para pilitin ito magpasa ng batas. Anumang uri ng batas, anumang klaseng batas. So, kung sa executive privilege ay tila kinakatigan ng Korte Suprema yung kanilang mga naunang desisyon, pues inaasahan ko kakatigan din ng Korte Suprema yung mga nauna nilang desisyon na nagsasabing hindi pwedeng gamitan ng mandamos ang Kongreso kaugnay sa pagpasa ng anumang panukalang batas. And then, sir, last week may panibagong grupo na nag-question sa ilang provision ng 2025 General Appropriations Act. Anong kinwestiyon nila? Yung AKAP, and then yung sa PhilHealth Fund. Tatlo Anong yun basis daw? Nasaan ba yun? Last week may grupo and... Well, iko-consolidate yan siguro dun sa mga Sinauna. ibang kaso. Pero this is still part of legislation. Tama man o mali, hindi korte sa aking paniniwala ang remedy para iwasto yun. Amendment sa batas ang kinakailangan. Supplementary budget ang kinakailangan. Pero kaugnay ng PhilHealth, hayaan yung sagutin ko na muna yun. Hindi ba nila nakita at nabasa? Nagdagdag ng benepisyo ang PhilHealth nung napalitan lamang yung head ng PhilHealth. In-increase yung coverage sa iba't ibang ospital. In-increase yung coverage ng iba't ibang sakit. Yet, without the additional subsidy. Dahil yan naman ang sinasabi namin noon pa. Ang problema ay hindi dagdag subsidiya. Sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ang problema ay nasa namumuno ng PhilHealth. Kaya nga nung napalitan, nadagdagan agad yung benepisyo nang walang karagdagang budget na ginawad o ginawa o binigay ang Kongreso. So, sir, you're confident naman na ma-uphold yung constitutionality ng lahat ng provision ng 2025 budget?
Oo, dahil sinaliksik naman at pinag-aralan yan, hindi lamang namin, ng staff din ng Senado at Kongreso. At may basehan yun. Isang bagay na lamang naman ang narinig ko nirereklamo nila sa PhilHealth eh. May batas daw na pinasa, kaugnay ng sin tax law, na dapat napupunta yung kita sa sin tax sa PhilHealth. Hindi daw namin sinunod yon. Baka nakakalimutan nila ang General Appropriations Act ay batas din. At may kapangyarihan ng Kongreso mag-amyenda ng mga naunang batas. Previous Congresses, including this Congress, cannot pass an irrepealable law. Porkit ba pinasa noong nagdaang Kongreso sa sin tax law na dapat ibigay yon, obligado na kaming sundin yun kada taon? Paano kung hindi na yun ang panawagan ng pagkakataon? Tulad nga ngayon na sobra-sobra na ang pera ng PhilHealth na hindi naman ginagamit. Paano pag dahil sa kalamidad ay magpasako ng bill tulad na nabanggit ko noon sa inyo na kalahati ng kita ng customs dapat mapunta sa Bicol para makabangon agad sa mga bagyo? Kahit na ba wala ng bagyo, hindi na binabagyo ang lalawigan ang rehiyon ng Bicol, susundin pa rin yun ng mga susunod na Kongreso? Sa lahat ng budget, 10, 20, 30, 50 years from now, may kapangyarihan ng Kongreso baguhin ang mga naunang batas na pinasa ng Kongreso at hindi pwedeng itali ang kamay ng mga Kongreso in the future ng kasalukuyan o nagdaang Kongreso. Ang isa sa mga prayer nila to stop the enforcement of the 2025 GAA. Paano yung sweldo ng mga empleyado, ng teacher, ng police, ng militar? Sana naging mas specific sila. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.